Approve ka nga ng 3,000 sa unang hiram kahit ikaw ay first timer borrower and then direct to GCash. Kaya naman kung ikaw ay naghahanap ng mautangan online, panoorin mo na muna ang video na ito bago mo ito install sa iyong cellphone para magkaroon ka na muna ng advance information and idea kung magkano nga ba yung possible amount na ma-receive mo dito and then ano nga ba yung mga deductions na dito na binabawas doon sa loan approval mo and how long naman kaya yung loan term na ibibigay sa'yo, loan amount na in-approve sa'yo. So, welcome maraming sa aking YouTube channel. So, for today's video nga po mga lalabs ko, isang platform ito na riripasuin natin ngayon dahil dito is nag-approve siya kaagad ng 3,000 kahit ikaw ay first-timer borrower. Kailangan mo lang dito isang government valid ID and then isang active cellphone number. So, bago po yan, subscribe ka na muna sa aking YouTube channel kung bago ko pa lang po dito and click na rin po ang bell button dyan para naman lagi kang notified sa mga utangan moment dito po sa aking channel. Disclaimer na muna, so hindi ko po ito pinopromote at hindi rin po ako ahente ng platform na babanggitin ko dito sa video na ito. It's up to you na po or decision nyo na po yan kung susubukan nyo rin po itong utangan or hindi. Platform na ito is no other than si iPeso. So, online loan by yours. So, under po siya ni Link Credit Lending Investors Incorporated. So, nag-rate na nga po siya dito ng 4.5 star and then meron na rin pong 63,000 reviews. So, under Philippine Securities and Exchange Commission naman with registration number CS2019146444 and then with certificate of authority to operate a financing or lending company number 3072. Parang information nga po niya dito is loan amount niya from 1,500 up to 8,000. So, loan period 120 days, 150 days, and 210 days. Interest rate 0.05% per day. Transaction fee niya daw is nagre-range from 25 pesos up to 130. And the transaction fee is charged advance by the transaction channel with successful loan. And service fee niya 0. So, requirements lang po niya dito, Filipinos aged from 20 to 60 years old, Filipino citizen, and then people with working ability. So, para makapag-start mag-apply dito kay iPeso, so kailangan natin itong i-install sa ating mga cellphone and after po yan, so makikita nyo po yan dyan, unang bubungad is yung privacy policy nila. So, meron na po sila kaagad yan ng permission to access your device. So, kailangan nyo lang po yan dyan na i-agree para po makaproceed po kayo doon sa next step nila. And then, dyan po is makikita nyo na po kagad ang kanila pong homepage. Maximum loan amount niya dito is 8,000. So, daily interest as low as 0.05% and then loan term niya is 120 days. So, click lang naman po itong apply now. So, dito mag-fill up na po kagad tayo ng personal information. Basic information, ay next po yan dyan is yung current address nyo and then yung permanent address nyo, including po yung residence status and then duration of stay. So, click lamang po itong next. So, next po yan dyan is hihingihan po kayo ng contact information. Ang tatlo po ang hinihingi nila dito. As much as possible, mga kamag-anak o yung mga kasamahan nyo sa bahay, ang ilagay nyo ng mga contact person nyo para na monitor nyo kung sino yung mga texter or caller na tatawag sa kanila. Next pa, hinihingan kayo ng any government valid ID. So, allowed naman nila dito is UMIT ID, SSS, National ID, Driver's License, Passport, Postal ID, PRC, and Voter's ID. Mamimili po kayo ng isa dyan and hihingan din po kayo ng selfie. So, kailangan mo dito mag-fill up ng iyong pong job information. So, ayan, makikita nyo na po kagad yung loan approval dito is 3,000. Papadalan ka dito ng SMS permission disclosure. So, basahin mo lamang po yan. And credit amount, 3,000. So, loan period na binigay is 150 days. So, click lamang po natin itong apply loan. Meron kagad silang collection method. So, payment way, pwede po yung e-wallet, bank, and M-Lawyers. So, ayan, meron na po kagad ng loan details doon po sa loan approval na pinigay nila na 3,000. So, credit amount, 3,000. So, loan period niya is 150 days. So, use of purpose, so multi-purpose. And credit assessment fee is 210.
Platform management fee, 360. Payment expenses, 240. Transfer fee is 25 pesos. Receive amount is 2,165. So, total interest, 308. And due date payment is 3,308. Oh my God, nalula ako sa dami ng deductions niya. Napakarami ng deductions niya. So, ang dami ng binawas niya doon sa loan approval na binigay nila na 3,000. Nabigay din naman siya ng repayment plan. So, you will pay into schedule. So, first schedule of payment, repayment amount is 3,208. Due date is on March 26, 2024. And then, yung second schedule of repayment mo is 100 pesos na lang. Due date is August 16, 2024. Kailangan ko daw na ibalik yung 3,208 ngayong March 26, 2024 for 7 days only, mga lalas. Isang linggo lang ang binigay nila na loan term doon sa first repayment. So, napakabigat. And then, dito nakanote din nila, for overdue first schedule bill, you need to pay penalty interest. So, meron na po kagad ng penalty interest kapag hindi ka kaagad dito nakakapagbayad doon sa first repayment mo, kinabukasan, meron ka na daw kaagad ng penalty interest. So, hindi siya maganda para sa akin. And then, yung second repayment mo dito is sa darating pang August 26, 2024, which is na 100 pesos na lang. And then dito, nakalagay niya, i-waive na lang daw po yung 100 pesos once na nabayaran mo yung 3,208 doon sa first repayment mo. So, ayan po mga labis, pag-isipan nyo na po muna bago po kayo dito mag-go dahil ayan, ipinakita naman nila na malaki yung interest nila and then, ang dami nilang deductions na ibabawas doon sa loan approval mo. May mga ahente ito, maniningil na kapag ikaw ay hindi nakapagbayad on time, hinaharas na daw ng mga ahente na ito. So, kaya naman mga lalabas ko, so lagi natin pinapaalala, pag-isipan nyo na po muna nang makailang ulit or as much as possible, hanggat maaari kung may utangan, kung merong may magtitiwala naman sa atin na magpautang sa mga kakilala natin, try na lang natin na doon na lang bumangutang dahil dito baka magkaroon pa po tayo ng malaking problema in times po na hindi tayo nakaabot doon sa due date ng pag-repayment natin. Kaya nga po pag-isipan po muna natin or aralin nyo na po muna bago po kayo dito maggunang pumutang kay iPeso dahil yun na nga po is nangaharas yung mga ahente nila dito and then meron pang penalty interest once na hindi ka po dito nakapagbayad on time. So, ayun na po muna mga lalabs ko. Sana nakatulong or nabigyan ko po kayo ng advance information. Bago po kayo dito mag-commit kay iPeso. Para sa akin, hindi ko po siya recommended na utangan nyo or utangan ko dahil sa dami ng deductions niya. And within 7 days lang, kailangan mo na kaagad ibalik yun. So, ayun na po muna mga lalabs ko. So, thank you for tuning in for now. Marami pong salamat sa panonood. God bless. Bye-bye.